Sabi nga nila, Davao City is a boring city nga daw, no, dahil sa wala siyang mga nightlife masyado, wala siyang, hindi ganoon ka colorful, no. Yung ano, or ganun ka lively, hindi ganun ka lively or hindi ganun ka colorful yung aming nightlife sa Davao City. Well, the answer is pwede, depende sa ano yan, depende sa tao, no, depende sa goers, no. For example, ikaw ay hard drinkers ka talaga, no, magdamagan, sanay ka talaga sa, sabihin natin, walking street sa Angeles City, sanay ka sa Maxilom, no, sa may Cebu City, Mango Avenue, Fuente. Kung sanay ka sa saan ba, no, Manila, mga Recto, ano ba mga ano, mga sikat na inuman sa Manila, no, Mabini, Recto. Saan pa? Sa may sa ano, no, sa may Ongpin area, may mga ano diyan, may mga beer house din, tsaka sa may bandang Estrella ng Makati, marami ako nakita ano doon, mga nightlife, tsaka sa may Guadalupe ng Makati, tapos Cubao syempre. So kung mahilig ka or sanay ka sa mga ganong lugar na magdamagan talaga yung pagwawalwalan, so itong lugar na to dito sa Davao City is parang you find it boring talaga siya, kasi ang ano namin dito inuman ay hanggang madaling araw lang. I mean alauna, no, last call alas 12 pala. So kung magdadagdag ka pa ng inumin, so gawin mo na, dahil pagka 12 midnight bawal na mag-order, tapos by alauna kailangan cleared na lahat ng mga establishments, kailangan wala ng tao, wala nang nag-iingay, nagkakaraoke lahat, wala na. So dapat alis na. So yun po yung strong political will, or yun po yung bunga, no, ng polisiya ng Duterte, na kung saan magkaroon ng liquor ban. Kasi nga napapansin kasi talaga ng mayor namin dito dati sa Davao, dito Tatay Digong and Mayora Sara, na mostly kasi sa mga crime incidents ay nangyayari siya kapag ka mayroong lasing, no. So may involvement talaga lagi ang lasing. Totoo yan, no, kapag kalasing may nagbabanggaan, no, mga fatalities. So okay na sana kung parehas lasing yung mga nangamatay, hindi. Madalas na nasasagasaan ng mga lasing ng mga driver ay mga mag-asawang nagboboti-bakal, mga mag-asawang naglalakad, mga bata, mga alam niyo yun, yung mga inosente pa, no, na lumabas lang naman sana ng bahay para magsimba, lumabas lang sana ng bahay para magtatrabaho o ano pa man yung mga daily activities and daily routines ho nila. Ayun, nasasagasaan dahil nga sa kalasingan, no. Iba naman ay nagagahasa, o may na-rape, no, may mga nagsasaksakan, no. So ang dami talagang mga side effects, no, ng alak. So ang ginawa ng mga Duterte dito sa Davao City, hindi man totally ban ang alak, liquor, pero merong curfew. So by alauna ng madaling araw, hindi na pwedeng bumili ng mga alak sa mga convenience stores. Pwede kayong mag-inuman sa inyong bahay na lang. For example, alas 12 pa lang, no, alas 12 or alas 11 ng gabi, bili na kayo ng 10 kahan ng Red Horse at dalhin niyo sa bahay ho ninyo, doon na kayo mag-iinuman, pwede ho yun. Pero kung doon kayo sa mga establishments, no, mga commercial establishments sa labas, hindi kayo pwede doon magbili. And at the same time, lalo na sa mga beer houses kaya nito, hindi na ho kayo pwedeng mag-alak around 1 AM. So itong nakita ho nyo dito ay ano lang ho yan, ha, bali inuman pa rin yan, may alak pa rin ho dyan, pero pang pamilya na ho siya, pang masa. Hindi siya kagaya dati kasi na para lang yan sa mga fit people, no? Hindi siya pwede sa mga lampa, hindi siya pwede sa mga bata, hindi siya pwede sa mga may edad na, o yung mga nirarayuma, kasi nga dyan talaga expected, no, halos gabi-gabi, araw-araw meron tayong nababalita ang mga nagsusuntukan, di ba, nagsasaksakan, di ba, nagbabasagan ng mukha. So hindi siya ano talaga dati, hindi siya pang masa. So pang ano lang siya, pang mga bagets lang, gano'n, no. Pero ngayon pang masa na ho siya, pwede ho ninyong dalhin dyan ang inyong mga barkada, pamilya, no, mag-iinuman kayo ng beer, habang kayo nag-iinuman ng beer, mag-asawa, magkakapatid. Meron namang ang mga maliliit naman, mga batang membro ng pamilya naman ay pwede naman kumain ng ice cream, pwedeng kumain, mag-inom ng soft drinks, kumain ng, kasi marami pagkain ho dyan, no. So yun na nga, pang masa ho talaga siya, hindi lang siya pang fit, kundi para sa lahat talaga ng edad, applicable for all ages yung lugar na yan. That's Mungguyan Baby. Dati naalala ko dati, sobrang saya sa lugar na yan kasi nga boom 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 talaga, no, yung mga Mungguyan flavor. So ano yan, magdamag talaga alas 5 talagang pagpupunta ako dyan dati. I mean alis syempre, di naman ako ganun ka, I mean naglalasing ako, pero sa mga ganyang lugar, maliban sa medyo pricey yung inumin, so ano tayo, kumbaga parang may reserva dapat pang uwi, no. So talagang witness ko yung hitsura ng mga tao dyan pag alas 5, talagang haggard kong haggard. Tapos gabi-gabi yan, although mas maano dyan, mas very peak season talaga ng lugar na yan kapag ka Saturday, Friday, Saturday, no, weekends, Sunday. Pero kahit Monday to Thursday, may mga tao pa rin talaga dyan nagiinuman, nagwawalalan. So yun, dahil sa liquor ban, humina ang lugar, tapos nagka-pandemic at nagsarado. So ito, nagbalik siya ulit sa panibagong hitsura, pampamilya, pangmasa na ho siya. Nakakatuwa lang, di ba? Hindi na siya
kagaya dati na ano na, magulo, no? Wala siyang wala na siyang pinipiling tao na pupuntahan dyan. So yun po ay example lang ho yan ha, sa isa lang ho yan sa napakadaming batas na nagawa ni Tatay Digong sa Davao City na napapakinabangan talaga ng nakararami, no? May mga batas kasi sa Pilipinas, no, sa ibang lugar nag-i-exist ho siya, pero para lang talaga siya sa mga mayayaman, no, na batas, pabor para sa mga ano, no? So selective lang yung ano ang makakapagkinabang. Pero sa Davao City ang polisiya ng mga Duterte talagang for all, for masses. Pero syempre may mga masasagasaan talaga, no? Unang-una dyan yung mga nagbibinta ng mga Red Horse, ng mga beer, medyo malilimitahan ang kanilang income. Kung dati unlimited, talagang boom boom boom, pero ngayon hindi na, no? Kumbaga may limit na yung income, pero at least meron pa rin income, di ba? So hindi na tayo kumbaga parang ganun kalungkot, no? Pero gusto ko, kung okay nga lang sana maging dry country ang Davao City, no? Dry country, no? Ano ba yung dry country? So, sa mga hindi nakakaalam, yun po yung lugar ng ano, Brunei, tama. Ano sila, Bolkiah, Hassanal, Bolkiah sa Brunei. So yun po yung Brunei ay wala ho silang alak doon, no, bawal. So dry country ang tawag doon. So dito sa Davao City, no smoking, tapos wala pang alak. Okay yun, no? Pabor yun sa mga pamilya na gusto lang naman ay katahimikan at kapayapaan. Pero kung gusto talaga adventure, gusto nyong gumimik, gumala, magwalwal, nasaktan, broken hearted, durog ang puso, pwede kayo pumunta ng ano, ng ibang bansa, no? Paano ba yung ibang bansa? Siyempre Davao City is another country na siya, diba? So we have the sovereignty na. So punta kayo ng ano, bansang Pilipinas. So tawid lang kayo puntang ano, Panabo City, Panabo City, Digo City, Island Garden City of Samal. So that's another country na, no? Sakop na yan ng Pilipinas. So pwede kayo magwawalwalan doon kayo, mag-abroad kayo para magwalwal. Pero dito sa Davao City, once na magiging dry country kami dito, okay para sa akin yung pabor ako doon. Kasi ang dami kong konsensya at nagigilty ako sa mga magulang na nagtatrabaho, nagbabanat ng boto para makapag-aral ang mga anak nila sa kolehiyo, pero yan pala ang mga anak nila ay nagwawalwalan lang, no? Ginagastos na yung mga pera sa mga babae nila, no? Chicks, tapos yan, pinang-alak, pinang-libre sa mga barkada, tropa. So ang ending, drop out. So pag drop out, ayun, sira ang kinabukasan. Hirap makahanap ng trabaho, may mahanap man na trabaho, pero miserable jobs, no? Hindi sila happy, hindi nila tanggap masyado yung trabaho, or hindi nila nai-enjoy yung trabaho, gawa nung hindi naman talaga yung halang profession, or hindi talaga yung pinaka-desired na works nila, na job. Kaso nga lang, wala silang choice kasi hindi nga sila nakapagtapos, drop out, no? So, yun lang. Bali, Davao City, dahil sa mga Duterte, nagkaroon ng mga magandang polisiya na pangmatagalan, na papakinabangan. So, ito for example, yan. So, maganda man yan o hindi sa inyong paningin, basta depende sa atin yan, no? It's in the eye of the beholder. So ako gusto ko siyang tingnan ganyan lang, payapa, solemn, calm, peaceful, di ba? Pero pwede kang magkaraoke. Oo. Pwedeng magwawalwalan pa rin diyan. Ito, so totally hato ako nagkakaraoke ako diyan, no? Pamilya gatherings, no? Family gatherings. Talagang binibitbit ko diyan yung mga kakilala, kaibigan, mga kamag-anakan, no? Pag may birthday ganon. So after kumain, diyan kami magiinuman, Red Horse, yan, tapos karaoke. Soundproof. Hindi magagawa ko sa soundproof, pero lugar kasi siya na karaoke, so expected talaga yan na may kakanta ng mga sintonado, wala sa tono. So okay lang yan, okay? So yan ang lugar, napakaganda siyan, Bonggoyan Beach Resort tawag niya ng araw, pero ngayon hindi siya matatawag na Bonggoyan Beach Resort kasi meron nang nakaharang na coastal road, di ba? Meron na tayong nakaharang dito na flood control project, di ba? Yun, yan yung itsura. Ngayon, ito na, no? Ibig sabihin, wala pa tong tulay dati dito, wala pa tong coastal road na to dati. So, ayun. So, wala pa tong coastal road dati. Beach ang tawag dito sa lugar, no? Bonggoyan Beach Resort. No? Kasi nga, dagat, tapos maligo, o ano pa man ang ginagawa nila. Pero ngayon, ang ambiance nila nyo, napaka-solemn, napaka-romantic. Di ba? Mas romantic siya ngayon, mas cool, mas chill. Unlike dati na talagang pang warsyak talaga na lugar to. Ngayon pa lang itong oras, 2 linggo ngayon, ako wala, nagdadabugan na yan ngayon. Diba? So ang daming mga disco lights, pero ngayon hindi na, no? So nakakatuwa. Siguro meron pang ganyan ngayon sa Panabo City sa may Pantalan. I'm not mistaken. If I'm not mistaken, shout out mga taga Panabo City. Meron bang ganyan ngayon sa sa inyo? Sa Panabo City sa Pantalan, Barangay San Pedro? Kasi parang ganyan yung setup din sa barangay sa Pantalan nila sa San Pedro, Barangay San Pedro ng Panabo City na Pantalan, tapos yan may
ilog, ay ano, dagat, no? Tapos mga cottages floating, parang ano, parang floating cottages, pero na talaga floating kasi nakano yan eh. Ang floating cottage dito dalawa, yan oh. Ano natin ha. Yan. Yan, floating cottage po yan, tsaka tong isa. So pag high tide, lulutang. Pag low tide, syempre walang lutang kasi walang tubig. So ano na? Ano sa tingin nyo? Okay ba? Okay ba ang ginawa ni Digong sa Davao City? Okay ba ang ginawa ni Mayora Sara sa Davao City na nag-implement ng batas o ng polisiya na bawal na magbenta ng alak by 1 AM? Labas sa lahat sa establishmento. Let me know in the comment box below kasi para sa akin ang sagot ko ay oo, mas maganda siya. Mas pang pamilya, pang masa. Yan o, may nangisda. Okay, thank you for watching.